Magandang umaga sa aking mga kapatid sa Panginoon. Maligayang pagdating sa ating worship service. Tunay na kagalakan na tayo'y muling magkasama-sama upang magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Bilang panimula ng ating pananamba, nais kong anyayahan kayong lahat na sandaling manahimik at itoon ang ating mga puso't isipan sa presensya ng ating Diyos. Basahin po natin ang ilang talata mula sa Psalm 95 verse 1 to 2. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and exalt Him with music and song. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa oras na ito kami ay lumalapit sa inyong presensya na may puso ng pasasalamat. Ganyan din, Panginoon, sa isang linggong nagdaan na kami po ay iniingatan nyo, maging sa umagang ito na kami ay nakararanas ng hindi magandang panahon, subalit iniingatan nyo po kami at pinapunta nyo po kami upang manambahan sa inyo, Panginoon. Inihahandog po namin ang aming pagsamba at dalangin na ikaw ay maparangalan at mamalhati sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang inyong salita at pagpapala. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, inaanyahan ko po kayong lahat na tumayo at makiisa sa ating praise and worship team para sa ating mga awitan na papuri at pasasalamat sa Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon. Tunay nga na ngayon ay kasama natin ang presensya ng Diyos. At kung nasaan man kayo ngayon, lalo na mga ating mga kapatiran na nasa mga bahay, kayo ay tinawag ng Panginoon at alam ko na hindi hadlang ay ganitong sitwasyon, tayo ay patuloy na magbibigay ng kapurihan at pagsamba sa ating Panginoon. Hindi hadlang ang anumang karamdaman pagkat ano man ang nasa puso natin, ano man ang ating nasa isipan, ang Diyos ang nangunguna at ang Diyos ang nagiging sentro ng ating buhay. Hallelujah! Tayo ay magsisimula na sa ating pag-aawitan, pero bago yon, ako muna ay magbabasa ng isang salita ng Panginoon mula sa awit 95, 1 verse 2. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan atin ngang handugan. Masayang awitan, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay manalangin. Hallelujah, Panginoon, tunay nga na napakabuti mo, Diyos, sa'yo. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw ay dakila sa lahat, Panginoon. Wala nga, Panginoon, na walang makakapantay sa'yo dahil ikaw ay walang katulad, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, ano man ang aming nagagawa sa araw-araw, maliit man ang malaking kasalanan, Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Kami ay iyong pinatawad at ginawang malaya, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na makamit, Panginoon, ang kapayapaan, katahimikan, Panginoon. Alisin mo lahat ng karamdaman, ang mga sitwasyon, Panginoon, na nagpapabagabag, Panginoon, ng aming mga buhay. Ikaw, Lord God, ang pumawi, Panginoon, sa lahat ng sakit, sa lahat ng kaaway, sa lahat ng disgrasya, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang protekta, Panginoon, sa aming lahat, Lord God, na iyong mga lingkod. Ganon din naman, Panginoon, ang iyong mga nilikha, Panginoon, sa mundong ito, Lord God. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod mo, ang lahat ng mga nangunguna, ang lahat ng mga nagpapagamit sa iyo, patuloy na lumalapit sa iyo, patuloy na lumuluhod sa iyo, Panginoon. Naniniwala ako, Lord God, na ikaw ay nandyan para sa kanila, ikaw ay nandyan para sa aming lahat, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagmamahal sa amin, ano man ang aming mga ginagawa, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, na maging sentro ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang laging makita, Lord God, sa aming mga isipan, Panginoon. Ikaw ang maging sentro, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Lord,
sa araw na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin ito, Lord God. Dahil hindi kami lalapit, hindi kami tatayo, hindi kami makakalakad, Panginoon, hindi kami magkikilos, Panginoon, kung wala ikaw, wala ka sa buhay namin, kung wala ang presensya mo, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy naming nais, Panginoon, na mayakap, Panginoon, nais naming maramdaman, Panginoon, ang iyong presensya sa araw na ito. Tulungan mo kami, Lord God, na mas lalo pang lumago, Panginoon, ang aming spiritual, Panginoon, sa iyo lamang, Lord God, at mas lalo ka pa naming makilala. Tulungan mo ang bawat isa at dahil ikaw, Lord God, ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti sa lahat at lahat, Panginoon. Sa iyo lahat ng kapurihan, kapasalamatan, sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Patunay nga na pinatnubayan tayo ng ating Panginoon at wagas ang kanyang pag-ibig magpakailanman. Kaya patuloy tayo, lahat ng mga lingkod ng Panginoon ay magalak at magbigay ng kasiyahan. Hallelujah! Amen! Lahat ng sabik sa presensya ng Panginoon ay umawit. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Pinasama-sa ang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Kami ay narito, Panginoon. Ako ay narito ngayon, hintay. Inaasama-sa ang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Sa presensya mo lamang, Panginoon. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pabisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito iyong-iyo. Lahat ng lingkod ng Panginoon ay sumasayaw at magbibigay ng palakpak sa Kanya. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Pinasama-sa ang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pabisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka. Baguhin mo ang
hindi nagbabago. Tunay kang dakila, O Diyos. Ang mga labi namin ay patuloy na awit sa iyo, Panginoon. Ang mga papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah! Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa
Jesus. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Kami ay patuloy na nagsusumamo na makasama namin, Lord God, ang presensya mo sa araw-araw ng aming buhay. Kami ay babangon, Panginoon, sa bagong buhay, Lord God, ay pinagkaloob mo sa amin. Ano man ang mga sitwasyon, ano man ang nararanasan ng bawat lingkod mo, Panginoon, naniniwala kami na nandyan ka lamang, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sa iyong lahat, Panginoon. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumango, maging dapat mo. Ikaw ay mamasdan, magtanikahang sa iyo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumango, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magtanika, sa iyo ay pulisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Tuluyan ng iyong ginang lang hanggang mga papurit at samta. Mag-ari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumango, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magtanika, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng
ngayon at kailanman. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wakas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na awitin. Jesus. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, naging isang taglay, ilalahad bawat saglit upang ibigin ka nang wala hanggan. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, naging isang ilalahad bawat saglit upang ibigin ka nang wala humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na awitin. Jesus, ilalaan lamang sa'yo, Lord. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, naging isang taglay, ilalaag bawat saglit upang ibigin ka nang wala humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na awitin.
na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na Salamat sa presensya mo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na kami ay galak na galak. At salamat, Lord God, sa iyong pagmamahal. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Ang mga lingkod ng Panginoon ay magsasabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga puso at isipan para sa salita ng Diyos na babasahin sa atin ni Myrene Venus at pagkatapos isusundan siya ni Sister Annalyn Domdom upang magbahagi ng mensahe para sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli inaanyayahan ko po tayong lahat na tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po sa Galatians 5:22-25. Ulitin ko po, Galatians 5:22-25. Galatians 5:22-25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Siguro nagulat po kayo bakit ako po ang nakatayo ngayon sa inyong harapan. Kahit ako din po nagulat bakit po ako nandito ngayon nakatayo. Praise God. 2 weeks ago po nung in-invite po ako ni Pastor na maging guest speaker para po ngayon sa Sunday service dahil wala nga daw po sila. Lahat po ng mga pastor ay nasa General Assembly po ngayon sa Palawan. So wala pong, kung ma-observe niyo po, wala po yung mga pastor natin today. And sabi ko nga kay Pastor, pag wala po kayo, dapat yung asawa po yung mag-speaker. Sabi ni Pastor, kasama ko din si Sister Helen. Okay po. So, may natitira pa naman po na asawa ng pastor dito. Kung nakikita niyo po. Pero hindi pa po siya prepared. So, sa ngayon, yung kapatid po muna ng pastor ang magbibigay po sa inyo ng mensahe. Although medyo matagal na rin po ako na hindi nakakatayo dito. Sa totoo lang po, nung kabataan ko po, nung panahon po na kami ni ate, nag-aral din po kami ng theology sa Bible. So, na-assign po kami kasi sa evangelism, discipleship, so sa cell grouping. So, required po sa amin na mag-aral. So, nakapag-aral naman po ako, although hindi po kagaya nung kay Pastor Vladimir na iba po kasi yung practice po ng teaching niya. So, ngayon, ako po munang makakaharap po ninyo, although medyo old school na po yung outline ko po sa pagbibigay ng mensahe. Pero still, nandun pa rin naman po yung Word of God. So, bago po ako magsimula, tayo po yung muna yung manalangin. Praise God, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ang mensahe na ibibigay niyo po sa amin, nawa magdulot po ito, Panginoon Lord, ng kalakasan po na amin na spiritual growth, O God. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ang aming topic ay maliwanagan po kami sa tunay na kahulugan ng bunga ng Espiritu na naaayon po sa inyong kalooban. Nawa, Panginoon, ay inyong tagapagmensahe ay kubli niyo po sa inyong likuran upang kayo po ang mahayag at hindi ang kanyang presensya. Muli, tinataas po namin at dinadakila ang inyong pangalan. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Praise God. Yung binasa po ni Mylene kanina na Scripture is walking in the fruit of the Spirit. So medyo familiar naman na po tayo siguro sa ibig sabihin po sa Galatians
22 hanggang verse 25, yung about fruit of the Spirit. Ano nga po ba yung kahulugan ng walk in the fruit of the Spirit? To walk in the fruit of the Spirit means to live a life that reflects God's character, empowered by the Holy Spirit rather than being driven by selfish desires of worldly influences. It's a daily, intentional way of living in alignment with God's will. Praise God. So, ibig sabihin po, ito po yung mga katangian na ipinapahayag ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So, 6 po yung fruit of Spirit na yan. At atin po yung pag-aaralan mamaya. Kumbaga, hindi lamang po ito basta sa pagsunod ng utos, kundi pamumuhay na puno ng bunga ng Espiritu, gaya nga po ng nabanggit sa Galatians chapter 5. Bilang isang Kristiyano po, hindi lamang nga po basta pag-utos. So marami po tayong mga dapat kailangan upang ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu ay makita po sa atin. So meron pong tatlong points na pwede nating gamitin o i-practice natin sa aling pang-araw-araw na pamumuhay upang makita po ito ng mga tao sa paligid po natin. Number 1 is the evidence of the Spirit's power. Ito po yung fruit, it is the fruit He produced in us. Ano nga po ba ang ebidensya ng Espiritu na makikita na bunga sa atin? Sabi nga po dyan sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, 9 po lahat yan. Doon sa 9 na yun, baka kahit isa, parang hirap-hirap na i-apply sa buhay po natin. Pero kapag tayo po ay puno ng Espiritu, makikita po ito sa ating mga asal at ugali. Kumbaga, hindi po scripture, hindi po scripted na kailangan maging mabait ako ngayong araw na ito, kailangan pakitaan ko ng magandang ugali yung ganitong tao. Hindi po. Ito po ay natural na lumalabas po sa atin. Kung mapapansin niyo po, kapag may kaharap tayong masaya, di ba nahahawa tayo? Kahit hindi natin naiintindihan yung pinagtatawanan, natatawa tayo. Pag may napapanood tayong nakakaiyak o nakikita tayong malungkot, naaapektuhan tayo. So gano'n din po yung bilang Kristiyano, kung ano po yung nakikita sa atin, maaari po siyang makaapekto sa taong kaharap po natin. So para po ito isang puno na kapag maganda ang ugat, at alaga po natin siya, magubunga din po yun ng maganda. So tayo po bilang Kristiyano, sa tagal po natin na naglilingkod sa Panginoon, gaano na po ba tayo kalalim? Gaano na po ba kalalim yung relasyon natin sa Diyos? Kapag tayo po ba ay lumalabas ng bahay, nakikita po ba sa aura natin ang Panginoon? Alam ko po, lahat dito tayo nakaka-experience po tayo ng struggles, ng mga pagsubok. Part na talaga ng buhay. Yan, kahit estudyante, pagsubok sa kanila ang exam, ang performance task. Sa mga magulang, pagsubok na sa atin, ano yung pagkain na iyahain natin sa mesa para sa pamilya natin. So bawat araw, sa bawat oras, marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Kung hindi po tayo ganoon kalalim sa Panginoon, siguro na rin, marami tayong nakikitang newsfeed na lumalabas sa Facebook natin na nagpakamatay dahil sa depression, dahil sa anxiety disorder. Pero kung tayo po ay malalim na Kristiyano, yung mga ganitong klaseng pagsubok, hindi po tayo basta matitibag. Bakit? Kasi nakaroot na tayo Malalim na ang relasyon natin sa Panginoon. Kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, magpe-pray lang tayo. I-share natin sa kapwa natin, kamanggagawa natin dito para tulungan tayo. Ipag-pray tayo. Kaya tayo merong prayer meeting, cell grouping. Isa po yun sa mga way para kung yung hindi natin kayang i-discuss sa asawa natin, sa partner natin, sa pamilya natin, pwede natin i-discuss sa churchmate natin. Malaking bagay po yun. So ito po yung evidence ng Spirit's power na makikita po sa atin. Kung tatanungin po natin yung ating sarili, ano nga ba ang nakikita ng mga tao sa atin? Kayo po, pag lumalabas tayo ng bayan, ano pa nakikita ng tao sa akin? Bukod sa gandang meron tayo, ano pa ba yung makikita ng mga tao sa atin? Nakikita ba nila yung pag-ibig sa mukha natin?
Kagalakan ba nakikita sa atin? Kapayapaan ba nakikita sa atin? O baka naman pagpasok natin sa office, naku, ito na naman yung Marites. Ano ba? Ano ba yung impression sa inyo ng mga tao sa paligid ninyo? So malaking factor po yun bilang Kristiyano. Ano yung impression ng mga tao sa paligid natin? Kasi isa po yun sa bunga ng Espiritu na kailangan po natin i-improve sa sarili po natin. Actually, habang binabasa ko po habang pine-prepared ko po itong message na ito, maraming area dito na natatamaan ako. Kasi totoo po yun eh. Hindi naman po lahat ng tumatayo dito is perfect. Hindi naman po perfection ang tinitingnan ng Panginoon eh. Ang kailangan po natin ay matutunan ang direction. Paano nga ba natin i-align ng sarili natin kapag alam natin na nalilihis na tayo? So, wag po tayong ma-pressure sa pagiging Kristiyano na Christian dapat perfect. Christian dapat hindi nagkakamali. Christian tayo dapat hindi tayo nagkakagawa ng kasalanan. So, kahit Christian po tayo, marami pa rin po tayong shortcomings. Marami pa rin po tayong mga kailangan i-flourish sa buhay po natin. So, hindi po lahat ng Kristiyano is perfect. Kasi kung lahat perfect, wala na siguro nagpapatayan ngayon. Siguro napakasimple lang ng buhay natin ngayon. So, hindi po yun. So, dahil hindi ganoon tayo ka-perfect, so kailangan natin matutunan ang tamang direksyon. So, kung marami ang nagsasabi na sila ay Kristiyano, kailangan po na doon yung ebidensya. Ano po yung ebidensya na Kristiyano tayo? Ang tunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nakikita, nararamdaman, at nararanasan. Be a good living testimony. Kailangan po yung buhay natin is maging magandang patotoo po sa mga tao sa paligid natin. Hindi yung pwedeng mabuti ang Panginoon pero hindi mo kayang i-apply sa sarili mo. Mahal ka ng Panginoon pero hindi nakikita sa sarili mo na minamahal mo yung sarili mo. Yung tipong masyado mong dinadowngrade yung sarili mo, hindi ko kaya to, wala kang confidence. Paano mo sasabihin sa kanya mahal ka ng Panginoon kung yung sarili mo hindi mo pinagkakatiwalaan na kaya mong gawin? So kailangan po magre-reflect din po sa atin kung ano po yung mga sinasabi po natin. Be a good living testimony po. So yung number 2 po na dapat natin i-practice para po mag-grow yung ating spiritual life, number 2 is cultivating the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit grows as we stay connected to Jesus and yield to the Spirit's leading. Sabi nga po sa John 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Praise God. So hindi po automatic ang bunga ng Espiritu. Kailangan po natin itong palaguin at alagaan. Para po siya isang halaman, hindi naman po siya magbubunga ng basta kamatis lang siya. Ito ang buto, iwanan na natin siya dyan. Bukas kamatis na yan. Hindi po. Kailangan natin i-cultivate. Tataniman natin, didiligan, alagaan natin para maging kamatis siya. So ganoon din po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kailangan po natin i-cultivate ang ating magiging buhay Kristiyano. Paano nga po ba natin mapapalago ang bunga natin? Una po, manatili tayong malapit kay Jesus, maglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsamba. Ang isang punong hindi nakakonekta sa ugat ay mamamatay. So ganun din po, kung tayo po ay malayo sa Panginoon, pwede din po tayo mawalan ng buhay. Mawalan po tayo ng gana. So, para po mapalago natin yung bunga po natin, kailangan lagi po tayo mananalangin. Alam niyo po, siguro nakikita naman po ninyo yung nanay ko, napaka-active po niyan. Simula po na nakakilala po ako sa Panginoon, kasama na po yan sa prayer warrior team po talaga sa simbahan. Hanggang ngayon po, kahit may edad na po yan, yung prayer time po niya, hindi mo pwedeng galawin. 3 a.m. in the morning, gising na po yan para manalangin, babalik matulog. Pagdating sa afternoon, may prayer time din po yan. Bawal mong buksan yung kwarto kasi nananalangin siya. Alam po yan ng mga apo niya. So napakasarap po na ipapractice din natin sa buhay po natin yung panalangin. Maaaring yung pinapanalangin ni nanay, isa sa atin dito, naka-apekto sa kanya yon. Pinalangin ni nanay na makapasa ka sa exam.
So, may mga prayer list si nanay, natutuwa nga po ako dyan. Minsan hindi ko kilala yung mga taong nakasunod, sino to, family ganito, family ganyan. Kaya ang tagal po niya manalangin. Kasi may mga prayer list po siya. Tapos i-share niya sa akin, hindi, natupad yung prayer ko kay ganito. Nakaalis na sa ibang bansa si ganito, dahil pinag-pray ko. So nakakatuwa. So maaaring yung buhay natin ngayon, papinalangin po natin ang ating kapwa Kristiyano dito. Malaking bagay po yon. Amen? Kung pinalangin mo si Sister A, pinalangin ni Sister B, answered prayer yun, hindi mo alam kumikilos pala. Bakit ko nagagawa yung bagay na ito? Hindi mo alam, may kumikilos sa buhay mo. May backup kay, may nagpa-pray para sa'yo para mapagtagumpayan mo yon. Isa lang po yung pinapakita dito na hindi natin kaya kung sa sarili lang natin. Kailangan po natin ng katuwang natin. So, pagpalain po yung mga prayer warrior po sa simbahan natin ito dahil tunay nga po na ginagamit sila ng Panginoon para po tayong mga mahihina ay mapalakas pa po yung ating pananampalataya. So pangalawa po, para po mapalago ang bunga natin ay sumunod sa Espiritu. Sabi nga po sa Galatians 5:25, sabi nasa din ni Maylene kanina, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ibig sabihin po, makinig tayo sa kanyang tinig at sundin ang kanyang direksyon. Baga sa bawat desisyon po na gagawin natin, tatanungin po natin, ito po ba yung nais ng Espiritu para sa akin? Hindi ito laging madali, pero kung tayo po ay susunod sa bunga ng Espiritu, sa ating buhay ay lalago po tayo. So sa bawat desisyon po natin, lagi po natin itanungin, Lord, let your will be done. Kasi wala naman pong nais ang Panginoon na makakasama sa atin. Hindi man niya ibinibigay sa panahon na hinihingi natin. Maaaring may pinaplano ang Panginoon. Mag-antay ka. Meron akong bibigay na the best para sa'yo. Amen? So sa mga single dyan, tayo magmadali. In God's perfect time, ibibigay ni Lord kung ano yung desire ng puso natin. Amen? So, gamitin lang po natin yung pagiging single natin para marami po tayong ma-share ng Word of God. Kasi pag binigay ni Lord sa atin is the best po talaga. Ngayon single tayo, pero in time, pag dumating yung perfect talaga na ibibigay sa atin ng Panginoon, minsan magugulat tayo, Lord, worth pala ang pag-aantay ko. The best po ang ibinigay ninyo sa akin. Amen? So, wag po tayo magmamadali sa mga kabataan dyan. Take your time. Enjoy po natin yung ministry natin. Kasi kami, during po nung kabataan namin ni Sister Michelle, talagang more on talaga po kami, active talaga kami sa mga gawain sa simbahan. Kumbaga, in time, dumating din po yung tama para sa amin. So, ganun din po yun sa atin. Mag-antay lang po tayo, bibigay po ng Panginoon yung para sa atin. So, yun po, yung para mapalago po natin, yung bunga ng Espiritu sa atin, kailangan po natin alagaan. Praise God. Mabilis natin, number 3 na. Living a crucified and renewed life. To walk in the Spirit's power, we must crucify our sinful nature and embrace new life in Christ. Sabi nga po sa Galatians chapter 5, verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh, which is passion and desire. Kapag sinabi pong crucify, hindi po ito yung literal na magkakapako po tayo. Hindi po yon. Ibig sabihin po nun is yung tatalikuran na natin. Kung ano man po yung lumang habit po natin. Kung ano man po yung lumang ginagawa natin, tatalikuran na po natin yan. Kung ano man yung mga hindi magaganda. Baga mamumuhay tayo na hindi na po para sa sarili natin, kundi para sa ikalulugod ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po nating patayin ang mga makasalanang nais ng ating laman. Mahirap po ito, pero ito po yung paraan para tayo ay mamuhay sa kanyang kapangyarihan. Sa simpleng salita po, hindi pwedeng magkahalo ang dating buhay at ang bagong buhay ni Kristo. Kung gusto po nating magbunga at magluwanag ang mga anak ng Diyos, kailangan po nating isuko ang ating mga makasariling mga hangarin. Siguro naman po, marami sa atin dito na nakakabasa na ng mga character sa Bible. Isa po yun sa mga living testimony o proof po na kapag tayo po ay hindi sumunod, meron po siyang
kaakibat na consequences. Sa buhay po ni Judas, ano po ba yung hindi na isuko ni Judas? Isa po siya sa mga 12 apostles ni God. Hindi niya kayang i-give up ang pagiging greediness niya, yung pagiging mukhang pera. Dahil sa pera, ipinagkanulo niya si Jesus. Diba? After nun, naging happy ba si Judas? Diba hindi? Nagpakamatay siya dahil nag-guilty siya. Dahil yung pinuno ko, tawag ito, ipinagkanulo ko. So hindi rin siya naging happy sa pera na nakuha niya. Same with Cain. Alam niyo yung history ni Cain and Abel, di ba? Tumatango si So ibig sabihin po, si Cain, dahil sa sobrang inggit naman niya sa kapatid niya, sino pinatay niya? Si Abel. So hindi rin maganda ang inggit. Same with Joseph. Joseph the dreamer. Si Joseph po ay, ilan ba sila magkakapatid? 9 ba sila magkakapatid? 12? 12 silang magkakapatid. Dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, dahil lagi siyang, hindi naman favorite ni Abraham, pero lagi siyang kinagululuguran ng kanyang ama dahil mabuti din naman si Joseph, nainggit ng kanyang kapatid. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Same with Samson. Ano po yung buhay ni Samson? Kung ito, medyo lagi itong nagagamit sa mga Sunday school, sa mga storybook. Samson and Delilah. Dahil ang kahinaan po ni Samson ay babae, adultery. So, kahit ayaw ng Panginoon yung kanyang mga ungodly relationship, dahil kahinaan nga ni Samson, dahil magandang lalaki siya, malakas siya, so ang weakness talaga niya is babae. So, alam natin na malakas siya. Sabi nila, ang kalakasan niya ay dahil sa kanyang buhok. Pero hindi po yun. Ang kahinaan po niya dahil sa kanyang pakikipagrelasyon sa hindi kalooban ng Panginoon. Diba? Nung tama ba ka-partner niya, si Delilah, yung pinutol yung kanyang buhok, naging mahina siya. Pero ang representasyon po nun, hindi dahil sa pinutol ng kanyang buhok, kaya naging mahina siya. Kundi pinapakita nito na kapag hindi tayo sumunod sa nais ng Panginoon, magiging mahina tayo. Tatanggalin ng Panginoon kung ano yung kalakasan na meron tayo. So yung mga kasalanan po na mga nabanggit ko kanina katulad ng galit, inggit, greediness, yung pagiging mukhang pera, immoralidad, isa po yon sa mga ugat na nagpapahina po sa ating spiritual na buhay. Pero kapag atin po itong isinuko, ang Espiritu ay magbibigay sa atin ng bagong puso at bagong buhay na magbubunga po ng kabanalan at kapayapaan. So, isa lang po yun sa mga pinakikita sa Bible na kapag hindi po tayo, na out of direction tayo, yun po yung mangyayari sa atin. Hindi maganda yung magiging outcome kapag tayo po ay namumuhay pa rin o hindi natin kayang talikuran yung mga bad habit na yan. So, kailangan kung tayo po ay naiinggit, pikit na lang. So sabi niya, pag-inggit, pikit. So tayo mainggit. Instead, dapat matuwa tayo na binibless ang ating mga kasama. Maging encouragement natin yun na, ang yaman niya siguro dahil masipag siya. Magsisipag din ako. Gawin natin in a positive way. Hindi yung dahil mayaman siya, maiinggit ka sa kanya, hahanapan mo siya ng butas. Pagchichismisan niyo siya, kaya lang naman naging na-promote yan kasi sip-sip kay boss. So dahil inggit ka, sinisiraan mo yung kapwa mo. So hindi po natin naisa sa pamuhay yung isa sa mga bunga ng Espiritu kung tayo po ay hindi pa natin kayang talikuran yung mga negative po na kaugalian na yun sa atin. Praise God. As a believers, we are called to live by the Spirit, allowing His power to work in and through His glory. Call to action, personal reflection. So dun po sa mga inaral po natin ngayon, magkaroon po tayo ng personal reflection. Examine po natin yung area in our life where the Holy Spirit's power is evident and areas that need His transformation. Number 2 is prayer. Ask the Holy Spirit to fill you afresh, empowering you to live a life that reflects His presence. Community engagement. Use the spiritual gifts to serve others and be a witness of God's love and power.
So living by the Spirit, gaya nga po na sinabi ko, living by the Spirit is not a perfection. Hindi po ito isang perfection, kundi isa po itong direction. Kailangan po nating piliin na makinig araw-araw. Makinig po tayo sa boses ng Panginoon kung ano po yung nais niya. Hindi po yung pakikinggan po natin yung sarili po natin. Minsan doon po tayo na nawawala ng direksyon kapag sinusunod po natin yung sarili natin. Kailangan po sa lahat ng ginagawa natin, Lord, kalooban niyo po ba ito? Nais niyo po ba ito? Let your will be done. Kasi kung sa sarili lang po natin, mabibigo po tayo. Kasi parang ang lumalabas na masyado tayong nagmamarunong. Kumbaga sa magulang, sinabi na ng magulang natin, anak, hindi sa'yo pwede ito, ganyan. Pero dahil matigas ang ulo natin, ginagawa pa rin natin yung gusto natin. So, ano nangyayari? Nag-fail tayo. So, ganun din po yan sa Panginoon. Kapag hindi po natin isinasabuhay or hindi po tayo marunong makinig sa sinasabi sa atin, so pwede po tayong ma-out of direction. Amen? So, ang bunga po ng Espiritu ay hindi lamang po ito mga listahan ng mga mabubuting ugali. Ito po ay ebidensya ng buhay na puspos ng Espiritu Santo. Buhay na isinuko kay Kristo. Ang buhay po natin ay dapat nakikita po, nararamdaman ng mga tao sa paligid po natin na puno po tayo ng, baga yung, kapag alam niyo po ba yung discerning spirit na kapag tumabi tayo sa, namamagnet yung katabi natin, yung good vibes ba natin, nahihila natin sila. So ganun po yun. In our everyday life, sikapin po natin na mag-reflect po yung bunga ng Espiritu sa atin. Yung joy, yung love, yung peace, yung faithfulness. Napakadaling sabihin, pero napakahirap po talaga gawin. Pero kung tayo po, ay nandun po yung desire po natin na maging masaya tayo, yung mga kasalubong po natin, magiging masaya din po sila. Amen? So, ang challenge po natin, or yung reflection po natin everyday, lagi po nating tatanungin, nakikita ba sa akin ang bunga ng Espiritu? Kung alam mong hindi na, may time pa tayo para po baguhin. Paano ko mapapalago ang bunga nito? Paano nga ba? Nagkakaroon pa ba tayo ng time mag-prayer? So kailangan po, lagi po nating isisingit ang panalangin sa buhay natin. Alam po yung mga anak ko, tinuturuan ko po yan na pagising sa umaga mag-pray. Bago kumain mag-pray. Bago aalis sa school, pinag-pray ko po sila. Ganon din po bago matulog, bago kumain. Minsan nga sinasabi sa akin ng bunso ko, Mami, lagi tayong nag-pray kasi lagi tayong dapat magpasalamat. Hihingi tayo ng guidance para ingatan niya tayo kasi hindi natin alam, kahit mag-ingat tayo, paano yung mga nakasalubong natin hindi maingat. So, nandyan yung mga aksidente. Pero kung tayo ay humihingi ng basta-basta sa Panginoon, iingatan niya tayo. Praise God. So, ano nga ba ang mga bagay na kailangan ko ipako sa krus upang makapamuhay sa Espiritu? Ano ba yung mga dapat nating i-let go? Mga dapat nating talikuran na. So, i-reflect po natin sa sarili po natin po yon. So, yung mga pinag-aralan po natin ngayon, na yung mga tatlong points para po improve po natin yung ating pamumuhay. Kung paano po tayo mamuhay na naaayon sa bunga ng Espiritu. Sana po makatulong po sa inyo yung mensahe natin ngayon. Praise God. Bilang sa ating closing prayer po, praise God. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu. Punuin mo po ang inyong bunga ng pag-ibig, ng kagalakan at ng kapayapaan ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kaming talikuran ng mga bagay na humahadlang sa aming paglago. Nais po naming mamuhay na naaayon sa inyong Espiritu. At maging ilaw po, hindi lamang po sa aming pamilya, kundi po sa aming paligid, sa aming komunidad. Nawa, Panginoon Lord, yung aral po na aming natutunan ngayon ay may pamuhay po namin po ito sa araw-araw. Muli, tinataas po namin at dinadakila ang inyong pangalan. Praise God. Pagpalain po ang kanyang salita. Praise God po sa napakagandang mensahe ni Sister Annalyn Domdom about living the Spirit and be a good living testimony. Okay, ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbabahagi. Bahagi na ng ating pagsamba kung saan tayo magbigay ng ating mga handog at ika po sa pangunguna ni Sister Leisure. It's another privilege po na pangunahan po kayo sa ating
magkakaloob sa Panginoon. Isang paalala po dito, sabi sa Psalms 128, sabi po dito, great blessings belongs to those who honor the Lord and live the way He wants. Praise God, no? So, kung nais po talaga nating matanggap ang pagpapala, dapat din tayo ang magkaloob din sa Panginoon. Kung saan nagmula din yung pagpapalang natatanggap natin. So, ang isa pang paalala po sa atin na ang nais lang ng Panginoon ay tayo ay mamuhay at sumunod sa Kanya na may kaliguran. Praise God. So, sa araw pong ito, alam ko po na handa na po tayo magkaloob sa Panginoon. Tayo po ay lumapit na lang po sa harapan. Praise God. Praise God. Tayo po ay muling manalangin. Once again, Lord, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo sa magandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Higit, Panginoon, sa presensya po ng bawat isa na kami po ay nagkatipon-tipon upang pasalamatan ka, Lord, at purihin, sambahin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming napakinggan na mensahe na nais po mo, Lord, na mamunga nawa ang iyong Espiritu sa amin, Panginoon, at makita ito sa aming buhay. Salamat din po, Panginoon, sa opportunity, Lord God, na ibalik sa iyo, Panginoon, at sa iyong harapan ang mga pagpapalang aming natanggap sa iyo, Panginoon. Nabuhat sa iyo, Lord God, ang lahat ng mayroon kami, Panginoon. Bagamat hindi sapat ito, Panginoon, ngunit nakikita mo at tinitignan mo, Lord, ang aming puso na may kagalakan na purihin at sambahin ka. At ibalik namin, Lord, ito ng taos puso, Lord God. Yun ang pinakamahalaga sa iyo, Panginoon, at higit, Lord, ang sumunod kami sa iyong mga pinag-uutos sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa opportunity na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito na manambahan sa araw na ito, Panginoon. Higit sa lahat ng aming napagdaanan sa mga nakalipas na araw at linggo, na kung saan, Panginoon, kami ay iningatan mo at ginabayan, Panginoon. Bagamat nakakaranas kami, Lord God, ng mga karamdaman, ikaw po ang aming great healer, Panginoon. At higit, Panginoon, sa mga trials na pinahihintulot mo, na makita namin, Lord God, ang iyong patuloy na pagkilos at pagsama sa amin, ang iyong kapangyarihan, Lord God, at pag-comfort sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan at kapangyarihan at pag-ibig at pag-asa na nanggagaling sa iyo ay natatagpuan namin ito sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming ikapo, Panginoon, bilang paglago pa ng iyong iglesia. Nawa ang lahat ng source of income ng bawat isa ipagpalain mo, Panginoon. Kami patuloy na magtitiwala sa iyo, Lord God, na patuloy mong pagkakalob ang aming mga desire ng aming mga puso, maging ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Especially, Lord God, sa pagbabalik na naman ng mga estudyante. Alam ko po na ang pag-aalala ng mga magulang ay naririyan. Ngunit sabi nga po, magtiwala lamang kami sa iyo at patuloy na sumunod, Panginoon. Ang aming mga pangangailangan ay patuloy mong susuplayin, Panginoon. Higit nga, Lord, salamat sa magandang kalagayan namin. Higit sa nakaraan pa, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po ang buong maghapong ito, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Para po sa ating acknowledgement, maraming salamat po sa mga kapatiran nating ginamit ng Panginoon sa linggong ito. Sa devotion po, si Jen Rose Vasquez. Sa song leader po, si Monica Fernandez. Sa kanyang backup, si Vanessa Asas. Sa guitar, si Jong and Joseph Tatun. Sa drum po, si Jasper Tatun. Sa keyboard, si LJ Malang. Scripture reading, Myrene Venus. Sa magandang mensahe na inihandog sa atin ni Sister Annalyn Domdom. Operatory, Sister Leisha Galito, and your MC, truly yours. First time. Para po sa ating announcement for this week,
Sunday service po every Sunday po 10 a.m. Para po sa ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. dito po sa church. Youth Connect po every Saturday at 4 p.m. Children Sunday School every Sunday at 3 p.m. And Dawn Watch po every Saturday at 5:30 a.m. June Cleaners po, nakalagay po dyan. June 7, Young Pro. June 14, Youth. June 21, Women. And June 28 para po sa mga men. Okay, sa ating pong pagtatapos, huli pong inaanyayahan si Sister Annalyn Domdom para po sa closing prayer and benediction. Ko po yung bawat isa na tumayo bilang pagkatapos po ng ating gawain ngayon. Praise God, hallelujah. Pinupulit, pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, dahil muli natapos po ang araw na ito, O God, ang aming panambahan na kami inyo pong sinamahan. Nawa, Panginoon, yung mga salita na aming narinig ngayon ay may pamuhay po namin ito sa aming araw-araw na buhay. Nawa, Panginoon, Lord, turuan niyo po kami at paalalahanan po na makita po sa amin ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kagandahang loob, ang pagtitiwala at ang pagsunod sa inyo, O God. Nawa, mamuhay po kami na naaayon sa inyong kalooban, na ma-remind po kami na yung bunga ng Espiritu ay dapat po makita po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang mensahe na inyo pong binigay sa amin at patuloy niyo po kami pinaalalahanan kung gaano po kabuti ang inyong nais sa amin, O God, upang kami lumago bilang Kristiyano, O God. Nawa ang inyong mga salita, Panginoon, may bahagi po namin ito sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo. Maraming salamat, O God, maggawin niyo po kaming instrumento upang ang mga hindi pa po nakakakilala sa inyo ay ma-share po namin ang inyong banal na salita, O God. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga mahal na pastor na nasa Palawan, O God. Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon, na makauwi po sila, O God, ng ligtas at dala po nila, Panginoon, o baon po nila, O God, ang kanilang mga natutunan doon sa General Assembly, O God. Gabayan niyo po sila, selyuhan niyo po ng inyong banal na dugo, Panginoon, ang kanila pong sasakyan, O God. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga lingkod po ninyo na patuloy niyo pong ginagamit. At patuloy niyo po, Panginoon, Lord, nabigyan po kami ng kalakasan, O God, upang sa bawat araw, Panginoon, manatili po kami matatag sa inyo, O God, at hindi po kami panghinaan ng loob. Bagkus, Panginoon, ang bawat pagsubok na aming nararanasan, O God, ay magsilbing kalakasan po namin ito upang magpatuloy po kami at magtiwala sa kaya po ninyong gawin sa buhay po namin. Muli, tinataas at dinadakila po namin ang inyong pangalan. Ang lahat po ng lingkod ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Praise God. Hallelujah.